by the government of the airport. Sabi ni Mayor Juan, napigilan yung presidente at narapili ang tingnan. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko maramang patas na yun. Mapigilan ko ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Ang PA siya lumakad. At pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. At pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. Kay Pastor Kibuloy ito nadinig. Tinulungan siya ni dating Pangulong Duterte at pinuntahan ang dapat puntahan. Kaya siguro mas gusto niya nasampahan na lang siya ng kaso. Kasi mapupuntahan naman ni dating Pangulong Duterte ang dapat puntahan. Your Honor, that's a malicious intent. Sorry, wala namang ganun, walang ganun. Kita nyo kung paano kinunik? Ano sinabi ni Pastor Kibuloy? Tinulungan ako ni Pangulong Duterte. So, pinuntahan niya yung dapat niyang puntahan. So, anong ini-imply ngayon doon sa pinuntahan? Kasi alam mo, hindi naman porket may tinulong sa iyo yung tao, ibig sabihin, illegal na yung kanyang ginawang tulong. Pero dito, tila ini-imply ni attorney na meron siyang ginawa na paglakad. Tama, mali. Ini-imply niya na. Tingnan nyo ha, take note. Take note. Ano yung sinabi ni Pastor Kibuloy? Puntahan yung mga dapat puntahan. Take note of that. Babalik tayo dyan. Ibabalik ko kay attorney yan. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Sabi, ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang hinanap ko sa tatay ko, hindi ginawa ko Prayer Mountain. Magtayo ako ng mga bahay doon pa sa workers. Kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, matino yung aking intention. Hindi ko alam. So, Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag-ministry ako. Naintindihan nyo? Ganito. Meron daw mountain na kanya yon, pinamana sa kanya or something like that. Pinamana or kanya yon sa pamilya nila. Alam mo naman sa probinsya, di ba? Kasi gano'n naman talaga sa probinsya. Noong una, wala naman yung mga titulo-titulo o di ko sure kung may titulo to o wala. Pero basta itong mountain na to, pinamana sa kanya. Tapos hindi naman niya alam yung may gobyernong at that time na may sinasabi na dapat gawin dun sa lupa na yon. At sabi niya, I was in Hawaii. Nasa Hawaii siya. Tapos, humingi siya ng tulong kay Pangulong Duterte. Linawin natin yung picture ha. Linawin natin yung picture. Ganon. Pero linawin natin na kanya talaga yon. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yan ang tulong niya. And so, sinabi niya, ikaw na bahala sa kay Jesus Christ, ako nang bahala sa demonyo dito. Don't tell me ang demonyo yung judge. Ganun ba ang tingin ninyo sa judge? Attorney Claire. Sino kaya yung tinutukoy ni Pangulong Duterteng demonyo? Tanungin ko kayo. Eto na lang, tanong ko sa inyo. Nangyayari ho yan sa mga probinsya. Pagmamayari mo talaga, nasa pangalan mo. Ngayon, gustong may kumamkam. Although, nasa pangalan mo, may mga gustong kumamkam, gumagamit ngayon ng mga koneksyon para makuha yon, o di kaya gagamit yun ng mga rebelde para ikaw maistorbo ka at eventually iwan mo na lang. Ayoko na dyan, ang gulo-gulo, daming kaaway. Kaya nga, ang sabi ni Pangulong Duterte, ikaw nang bahala kay Jesus, ako nang bahala sa mga demonyo dito. Ibig sabihin, may mga nandidemonyo doon.
Hindi ho ibig sabihin kakausapin niya yung judge. Kasi minsan, alam nyo, napakatagal pag sa judge eh. Sa totoo lang, alam naman na yung desisyon, nasa pangalan mo, may titulo ka. Eh bakit may nangaagaw? Maraming ganyan sa mga probi-probinsya. Lalong-lalo na diyan sa Davao, sa mga bundok. Kasi tandaan ninyo, nung mga unang panahon dyan, napakaraming mga MPA dyan. Kaya nga sabi niya, bahala na ako sa demonyo. Naalala nyo, umaakyat pa si Pangulong Duterte no, para kausapin? Para ayusin yung mga bagay-bagay? Nakikiusap siya. O ito, hindi totoo yan. Merong mga negotiation si Pangulong Duterte. Sinasabi niya doon sa mga NPA, sige, hindi ko kayo pipigilan bumaba sa Davao para magliwaliw kung anong gusto nyong gawin, kumain, as long as you will not bring your firearms. May deal si Pangulong Duterte, kaya nga naging close ho siya sa mga makakaliwa. As a matter of fact, sinabi niya, alam nyo ba si Cabsec Ebasco? Cabsec Ebasco, alam nyo ba pari siya? Si Cabsec Ebasco ay dating pare na naging NPA. Because of a good negotiator, itong si Pangulong Duterte, nakasundo niya si Cab Ebasco at yung ibang mga NPA at tagbalik loob sa gobyerno. Ibig sabihin, talagang gawain ni Pangulong Duterte yan. Eh anong inimply bigla ni Atty. Claire dito? Inimply niya kaagad na yung tinatawag na demonyo ni Pangulong Duterte, I do not know kung ang ini-imply niya ba dito yung mga husgado o di kaya nasa gobyerno. Diba? Partner, ito naman hindi ko to ni research, revelation niya to. Sa gikan para sa masa. Ano sabi ni Pastor Kibuloy? Nagkaroon siya ng kaso ng illegal conversion. Okay, ng lupa. Ng lupa. Okay. Malaking lupa ito, partner. Ito yung tinatawag nilang... Sa Davao pa rin, partner. Yes, Prayer Mountain. Illegal conversion illegal conversion. Yung kaso daw. Okay? Illegal conversion. Ito, pakingge. Sa Tamayong, Kalinan. Okay? Ito ay... Yung prayer mountain ni Pastor. Yung napakaganda na parang paraiso. Iba yung Glory Mountain. Iba din yun. Iba yung prayer mountain, sa Glory Mountain. So ibang property din yan. Oo. Okay. Partner. 2,000. Ito. Siya naman nag-reveal nito, mga kayubi. Siya nag-reveal. Oo nga, tagal mo. Go to the point, Your Honor. Tagal. Nito. Sabi dito ni Pastor Kibuloy, nakasuhan siya ng illegal conversion. Okay? Doon kasi farmland daw ito. Pero, partner, nagkaroon agad ito ng conversion from prime agricultural land into multi-million peso prayer complex. Hindi ka pwede basta-basta mag-convert ng agricultural land. No. Bakit pinayagan ng DNR? Hindi nga. Nagalit na yung DAR. Oo. Gustong DENR, hindi DER. Anong departamento yung DER? Department of Environmental Rural? Ano yun? DENR. Atty. Claire, nahahalata ko na. ang kasuhan ng Department of Agrarian Reform. This is 2,000, mga... DAR. Department of Agrarian Reform pala. Ang gulo kasi nung DAR mo eh. DAR. Department of Agrarian Reform. DAR. Mali. Tama. Mali yung dinig ko. DNNR. DAR pala. DAR. Kayubi. Nag-file sila ng criminal charges against international television evangelist Apollo Kibuloy over the allegedly illegal conversion of a prime agricultural lot into a multi-million peso prayer complex. Yung taniman ng mga magsasaka, ginawa niyang multi-million peso prayer complex. Okay. So, ang sabi ng DAR, mali ang ginawa ng pastor. Kasi, hindi, kumbaga, nagkaroon daw, ang sabi ng DAR, nagkaroon ng premature conversion of land
from agricultural to non-agricultural uses. So, Ano itong tinatawag nilang premature agricultural land conversion? Ito daw yung mga ginawa ng may-ari doon sa lupa upang yung isang agricultural land na suitable na taniman ng mga magsasaka ginawang suited for non-agricultural purposes. Basta ganun lang, ang haba ng point niya eh. Yung agricultural land, ginawang yung agricultural land, such as soil slopes land, use would rather is suitable for non-agricultural. Balik kinonvert daw ni Kibuloy. Na mali. Okay? Remember, papakita ko lang ha, para sa malinaw. Sino? Ayan. Dinimanda ng DAR, hindi DAR. Dinimanda ng DAR si Kibuloy for doing that conversion. Okay, tuloy. Linawin natin ha. Complex. Yung taniman ng mga magsasaka, ginawa conversion of land from agricultural to non-agricultural uses. So, Ano itong tinatawag nilang premature agricultural land conversion? Ito daw yung mga ginawa ng may-ari doon sa lupa upang yung isang agricultural land na suitable na taniman ng mga magsasaka ginawang suited for non-agricultural purposes. So dahil sa ginawang ito, dahil sa ginawang ito, nabago yung physical characteristic ng lupa, pati yung slope, pati yung land use. So from agricultural land, ginawa niyang hindi na siya fit na tamnan. Hindi na siya makukonsider na suited for agricultural purposes. Pero ang sabi ni Pastor Kibuloy, hindi daw niya kasi alam na may ganung batas. Pero hindi ba alam natin na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith? Ibig sabihin, may mga nakatanim pa dyan ng mga puno. Yun ang lumalabas sa report ng DAR. Kasi agricultural land to. Oo. Diba? So, anong ginawa nilang aksyon ng Department of Agrarian Reform? DAR ba at saka DNR? Partner, at that time, nakita ko, 1998 to year 2001, Congressman si Pangulong Duterte. Congressman si Pangulong Duterte. Parang chismosang ano lang sa kanto, no? Christopher Min, ikaw ba yan? Oo, Gidias, ikaw ba yan? At that time, Congressman si Pangulong Duterte. Masa kapangyarihan siya. Okay. So may power pa rin siya. Hindi siya nawala. Hindi siya mayor, pero congressman siya. Okay? So, ito pa. Ito ay sinabi na sila Kibuloy ay nagmay-ari ng 4 na parsela ng lupa sa Tamayong nang hindi walang requirement, walang yung mga papel na requirement from the DAR. Nagtayo sila ng mga buildings, nagpabakod, nagkaroon ng infrastructure nang walang permiso, walang building permit. Okay? So in other words, partner, maraming kaso, maraming ginawang mali na hindi naaayon sa batas. Kaya nagreklamo ang DAR. Okay? So, ito sabi niya, the church leader developed the land without applying a building permit. Mga ka-UB, ayon sa batas natin, sa National Building Code, kapag ikaw ay gumawa ng any structure nang walang building permit, it's a crime. May kaakibat na criminal case yan, partner. Tapos nagkaroon pa ng illegal so yan ay sakop na partner ng LGU pagdating sa building permit. Partner, kasi ganito, pwede kasi ang LGU through the sanggunian magkaroon ng conversion pagmimitingan niya. Allowed naman ng batas na magkaroon ng reclassification. So yung question niya, sinagot niya rin. Yung conversion ay merong mga exemption.
No wonder talaga nag-vlog ka na lang. Pumunta ka sa korte, pinaglaban mo. Bawal yan! Ganda yan! Pero actually may exemption eh. May exemption pala? Ay naku ate! Sana hindi mo na binring up! Ang agricultural land to another purpose. Pwede pala! Pwede naman pala! So, anong point mo? Or land use. Lalo na kung itong lupang to ay naging idle na at hindi na siya suit. Oh, yung pala naman eh! Pag naging idle na o hindi na shoot, pwede na pala, may exemption. Ay, grabe ka talaga ate. Buti na lang talaga nag-vlog ka. Kaya pala kayo nagkakasundo ni Atty. Libayan. For agricultural purposes, maaaring i-evaluate ito ng local government unit Oh, pwede pala. o sa utos na rin ng Pangulo ng Bansa. Oh, pwede naman pala. Kasalanan pa ng mga presidente. Tanong niya, sagot niya. Tor declare. Ayos ka. Ikaw na ang numero 1 sa aking listahan. Tanong mo kung nilistahan ko. Yung structure, yung pagtatayo ng mga structure without Ay, dapat building permit. LGU. LGU yun. Yun nga, sinasabi ko. Oo. Jurisdiction yun ng LGU, ng City Engineer's Office. Oo. Ayan, partner. Pero ang sabi kasi ngayon dito, kung pakikinggan nyo, yung sa question and answer, sinabi ni Pastor Kibuloy na tinulungan siya. Tinulungan? Tinulungan daw siya ni Pangulong Duterte. Ano kaya yung tinulong na ni Pangulong Duterte? Illegal ba yon o legal? Tanungin natin. Ang tanong ko sa inyo, pwede palang ipa-convert may exemption kung yung land na yon hindi na pakinabangan at kailangan ng mas magiging pakipakinabang siya kung maibenta o whatsoever. Yun ang ibig sabihin. Ngayon tinulungan siya ni Pangulong Duterte. Ang tanong, illegal ba yon? Illegal ba yon? Lynn Miyamoto, maraming salamat. Kung tinulungan lang siya bilang abogado o kaya naman tumulong siya, kumausap siya ng mga abogado, tulungan nyo nga ito. Ibig sabihin ba kagad doon, illegal na yung pagtulong niya? Sasabihin ba nilang illegal? Pakingge, kung ano sinabi nilang pagtulong, tingnan nyo kung anong kulay na naman ha. O kung anong malicious intent, ika nga. Ang sa tingin ko, opinion ko laang. Tawag nga niya mayor eh. At siyempre, congressman. Ni dating Pangulong Duterte at that time na congressman. Binanggit niya yan? Sinabi niya. Ay! Sinabi niya. Sa paanong paraan na? Binanggit niya? Talaga? Ganun ang datingan? Para chismisan lang? Tinulungan siya. Mabibilan mo ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nag-pay siya lumakad. Ay, lumakad siguro. Naglakad si Pangulong Duterte. At pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. Pinuntahan ang mga dapat puntahan? Illegal yan! Illegal na pala pumunta sa mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. Basta sinabi niya na tulungan siya na supposed to be, ito may imprisonment of 6 years at dahil sa tulong niya, naayos. So kasalanan ni PRRD, kaya naman pala sila close. Kaya naman pala ngayon, binigay niya kay PRRD. Hindi, seriously? Attorney, seriously, are you saying that kind of help of President Duterte is illegal? Sinabi ba ni Pangulong Duterte dyan o sinabi ba ni Kibuloy na ang ginawa ni Pangulong Duterte illegal? O ini-imply mo lang? Kasi ang conclusion mo kaagad, parang ang dating yung pagtulong niya, ginamitan niya ng kapangyarihan. Kung ang tulong niya, nanalangin siya.
Eh kung ang tulong niya may kinausap siyang abogado na tulungan si Kibuloy. O ang pagtulong niya, tinuruan lang niya, Pastor Kibuloy, ganito gawin mo kasi meron namang exemption. Pwede mo naman ilapit sa korte yung exemption. Yun na kagad illegal? Hindi, depende sa pagtulong yan. Baka kinuha niya kasi abogado naman si dating Pangulo. Papractice siya, congressman ka? Oo. O sa tingin mo, magpa-practice talaga siya? So yung kulay naman ngayon dito, baka naman nag-abogado lang si Congressman Duterte nun. Hindi siya pwede, hindi pwede. Illegal yun. So yun na kagad. Ano sa tingin nyo, magiging Grabe naman yung utak nyo, lumilipad na feeling nyo nag-abogado si Pangulong Duterte kay Kibuloy. Ba't di ba pwede mag-hire ng iba? Ang dami-daming pera ni Kibuloy, pwede naman siya mag-hire ng... Tandaan ninyo, hindi na ho practicing lawyer si Pangulong Duterte. Prosecutor siya. Ibig sabihin, alam niya yung mga kaso. Pero hindi na siya practicing lawyer niyan. So wala na ho siyang law firm. Kasi tandaan ninyo, napaka-importante ng law firm. Yung law firm mo, pag ikaw, abogado, yung mga tao mo, mga abogado rin, mga kakampi mo, researcher yan, lahat ng jurisprudence, pag-aaralan nila para pwede nilang pang-argue. So, law firm ang makikipag-argue. Ibig sabihin, sila magre-represent dun sa client nila, kaya nga law firm ang kinukuha. Maraming tao. Sa tingin mo gagawin ni Pangulong Duterte yan at that time congressman siya? And na hindi na siya practicing lawyer? Is that what you're implying? Ganon yan Sabahan mo na mukha. Kasi ganon din sa kanila May mukha Ganon? Ganon? For a friend. Ang tanong ko, sige, nag-practice ka for a friend. Nasaan yung permiso mo to practice as private counsel? O nga naman. Ano? Sa tingin mo? Hindi ko alam. Kayo lang naman tumingin nun Kayo lang ang nagsabi nun. Sa totoo lang, hindi nga common sense yun Hindi, tanongin ko kayo. Tanungin ko kayo mga banatero, is it common sense na tumulong na abogado si Pangulong Duterte kay Kibuloy? Sa dami ng pera ni Kibuloy, 2,000 na yun Hindi na yun yung kopong-kopong. Noong una siguro nagsimula, walang pera si Kibuloy. Pero this time may pera na siya. Sa dami niya ng pera, si Duterte pa talagang kukunin mo. Tandaan mo at that time, nakailang termo na si Pangulong Duterte bilang mayor. Kasi nga congressman na siya yan Bakit siya nag-congressman? Malamang sa malamang, nakatatlong term na siya. Ibig sabihin, 3-3-3. 9 years na siyang naging mayor. Tapos, bigla siya magiging abogado? What kind of common sense do you have, Attorney Claire? Is that a common understanding? Na sa tingin mo, ang tatlong termino na mayor na, tas nag-congressman, siya pang mag-aabogado kay Kibuloy? Walang pera si Kibuloy? What kind of thinking is that? Is that even logical? Attorney Claire? Hindi. Tanungin ko kayo mga banateros. How many years na at that time? Hindi, 22 years yung total. Pero ang tanong, that time, makinig kayo, hindi kayo nakikinig At that time, nung sinasabi niyan 2008, I think 1998 to 2001, at that time, congressman na. Bakit tumakbong congressman si Pangulong Duterte? Kasi nga, tapos na yung tatlong term niya bilang mayor. Tapos kukunin mo siya bilang abogado? Ano ba? Isipin niyo nga yun. Common sense. Attorney Claire, common sense. So, 3 beses ka na naging mayor, congressman ka na, ikaw pa mag-aabogado doon sa kaibigan mo? Hindi ka pa pwede kumuha ng iba, i-hire mo iba? Ano mo naman utak yun? Isipin nyo kayo nga tanungin ko kayo. Kayo mga nakikinig, makinig kayo. Sa tingin ninyo, 3-time termer ka ng mayor, tas congressman ka, ikaw pa ang mag-aabogado sa kaibigan mo? Hindi ba pwedeng tulungan na lang kita, kuha kita ng magaling na abogado? Meron akong kakilala, ito, kunin mo ito. O kahit ako na magbayad, ito, kunin mo kung wala kang pera. Maaring pwedeng ganun ang pagtulong niya. O ikaw, wala ka ng pera, gipit ka. O sige, ako nang bahala dito sa abogado, tulungan kita. Maaring ganun ang pagtulong. At malaking bagay yun. At consider yun ang pagtulong. Tama, mali? Dapat kompleto yan. Siya ba ang tumayong lawyer? Oo. May papel. Siya ba?
Ganun talaga, intrigera. Alam mo, madam ko ako sa'yo, magsama kayo ni Ogie Diaz. Tsaka yung mga balalay niya sa likod niya. Bagay ka doon. Yung gumaganon gano'n. Bagay ka doon, madam. Ba na tumayo siyang lawyer? O gumamit siya ng posisyon? Or, di ba ka gumamit siya ng posisyon. Bakit? Congressman siya eh. Sino ba ang local? Hindi, kaya nga dito, yung komento, may kulay eh. Gets ninyo? May kulay kaagad yung komento eh. Anong ebidensya mo na ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang congressman? Hindi nga, tanungin ko kayo. Meron ba kayong ebidensya na ginamit niya yung pagiging congressman niya o haka-haka nyo lang? Silbi lang siya partner bilang legal advisor. Kung ano yung mga pupwedeng gawin. Bakit siya lang ang pinasalamatan? Ba't hindi niya pinasalamatan yung council na tumayo sa kanya? Sabi nito isa, tama naman sinabi niya, baka naman legal counsel lang. Baka naman Ano sagot niya, attorney? Bakit siya lang ang pinasalamatan? Oh my golly. Alam mo, libayan na libayan yung ganyang argumento mo, sis. Ewan ko sorry ha. Eto, ganito lang kasimple yung utak ha. Eto, simple. Doon sa gikan sa masa, sino ba kausap niya? Sino kasama niya? Si Pangulong Duterte. Anong pinag-uusapan doon? Bakit pinagkatiwala ko kay Pangulong Duterte? So I am justifying the reason kung bakit ko ipinagkatiwala kay Pangulong Duterte. Di ba? Simple as that. I am telling this to justify my trust to PRRD. In other words, kaya ako pinasasalamatan si PRRD ngayon kasi nga ito yung ginawang tulong ni PRRD. Ang sabi nito, legal counsel lang naman siguro yung ginawa. Bakit siya lang pinasalamatan? Bakit? May iba pa bang hinire na para ikatiwala ni Kibuloy yung kingdom? May iba bang ibang hinire? Di ba si PRRD lang yun? Anak naman ng utak yan. Akala ko, number 1 sa listahan ko si Attorney Libayan. Ikaw na pala, madam. Hindi. Tanungin ko kayo. Kayong mga abogadong nanonood dito, is that kind of thinking tama? Bakit kaya si Pangulong Duterte lang pinasalamatan kung legal counsel lang naman? Ba't hindi pinangalanan ni Pastor Kibuloy lahat ng dapat niyang pasalamatan? Yun ba ang pinag-uusapan kung sino yung dapat pasalamatan? Di ba ang pinag-uusapan ay kung bakit ko pinagkatiwala kay Pangulong Duterte? Tama, mali. Kaya Kas Janet, tawag ka naman kabugado, badadagdagan pa yung listahan ko. Itsura pa lang, tingnan mo, nangiintriga na. Bakit sinabi niya na si Pangulong Duterte ang nakatulong sa kanya para maayos to? O ano nangyari? Oo. Sabi ngayon ng City Prosecution Office, Kibuloy, not guilty on Prayer Mountain. So, sabi niya, walang violation ng RA 8435. Sabi ng korte? Ng prosecutor. Okay. Kasi sinampa sa prosecutor eh. O sa prosecutor pa lang, patay na yung kaso. So, anong ginawa ng DAR? Ng DNR? Ay, partner. Diyan natatapos ang kwentong ito. So, in other words, dinalaga ng prosecutor. So, sinasabi niya ngayon, yung decision ng prosecutor, ini-imply niya, na nakialam si Pangulong Duterte sa decision ng prosecutor. Tanungin ko kayo,
bilang abogado, kung meron mang abogado dito, ganito ho ba ang reaksyon ninyo pagka ang prosecutor ay may desisyong hindi pumapabor sa gusto ninyo? Pagdudahan ng prosecutor? So don't tell me, Attorney Claire, ini-imply mo na kinausap ni Pangulong Duterte yung prosecutor. Ini-imply mo that there is something wrong with the decision of the prosecutor. And because of the intervention ni Pangulong Duterte. Tandaan mo, madam, you are part of the legal system in our country. You should respect the decision of the prosecutor and the court. Are you telling me na minagic ni Pangulong Duterte yan? What kind of lawyer you are? Hindi, tanungin ko kayo. Nasa tamang pag-iisip ba ng isang abogado, i-imply niya na nasa kapangyarihan pa si Pangulong Duterte at that time, congressman siya, may pagtingi pang ganyan. Mga ganyan-ganyan pa yung pagmumukha niya. Tama ako, mali? Attorney Claire, are you implying that merong magic na ginawa si Pangulong Duterte at kinausap niya yung prosecutor's office para magdesisyon in favor of Kibuloy? You do not respect the court if that is your opinion. Learn how to respect the court, Attorney Claire, because you are part of the legal system ng ating bansa. Mahiya naman po kayo kung gano'n ang iniisip ninyo. I therefore conclude you should be... Hindi ako nagtatanong lang. Hindi ho ba yung mga ganyang klaseng abogado hindi na didisbar? Hindi, kasi alam ko ako nagtatanong lang ako ang alam ko, pag ikaw abogado ka, you should learn how to respect the court's decision. Tama, mali? If you are a lawyer. Kasi you are officer of the court ganun ang trato sa'yo So dapat you would respect the decision of the court. Never mong i-impute o kaya i-imply na merong nangyaring lakaran o may nangyaring hindi maganda. You will never say that as a lawyer. In other words, tumanggap ka ng pagkatalo mo. Tama, mali? Kaya nga ako si Attorney Libayan, di ba? Ang labo ng utak, ayaw tumanggap ng pagkakamali. Yan, sabi, may code of ethics na kinalimutan tong si attorney. Hindi natin po pwedeng, kung yan ay hinayaan lang din nila at hindi nila inaksyon, may din partner. May pananagutan din na dapat din sumagot dyan. Etong mga ahensya ng gobyerno na involved, partner. Kaya nga ang tanong, hanggang saan ba ang itinulong? Di ba? Kasi kahit sabihin mo dating Pangulong Duterte. Hindi tayo nagbibigay ng mali siya dito. Hindi daw siya nagbibigay ng mali siya. Pero kanina, sinabi niya, tandaan mo, may impluensya pa rin yan, congressman yan. Attorney Claire, hindi ipagbibigay ng mali siya yun? Pero inamin kasi. Hindi ko naman ilalang congressman. Alam naman natin yung congressman, kung talagang senador sana pa siya, o kung ano partner, mataas yung... Partner, matagal na naging mayor si Pangulong. Kaya lang siya naging congressman kasi tapos na yung limit niya. Termino niya. Ang pumalit sa kanya, limit niya, tapos na. Ang pumalit sa kanya si... Hindi daw niya gimibigyan na mali siya.
Pero sinasabi niya, kasi naging local government mayor siya eh. O, hindi daw mali siya yun. Mayor Sara na. 1998, si VP, partner? Si VP Sara na. 1998? Oo, parang. Paki-double check kasi nakita ko lang history si Pangulong Duterte. So, 1998 to 2001, congressman siya. Sino ang mayor ng Davao? So, isa yan, partner. So, malaking utang na loob. Pinasalamatan niya yan talaga on air. Yan o. Tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo ngayon. Yan ba ang walang mali siya? Yung pagtulong ni Pangulong Duterte at yung pagsabi nilang nasa kapangyarihan pa si Pangulong Duterte. And at this time, susubukan pa nilang i-connect kay VP Sara Duterte na baka siya ang mayor at that time. Attorney Claire, kung napapaikot nyo yung mga followers ninyo, ang Banateros hindi. Susuplakin ko kayo dito. Hindi ko palulusutin yung mga ganyan nyo. Attorney Claire, don't tell me ang nasa isip mo, walang ginawa si Pangulong Duterteng panghihimasok. Oo, baby, you are not saying it because umiiwas ka sa anumang demanda, pero it's very obvious kung ano yung ini-imply mo sa mga listeners mo. Ngayon, kalayaan mo naman yan, pero kalayaan ko din na ipakita sa mga listeners mo yung ginagawa nyo. At kalayaan ko rin na pakita dito sa mga Banateros na anong karakas mo, madam. Alam ko masakit. Hindi, alam ko masakit. Masakit na katulad mo isang abogado, sinuplak ni Banat Bay. Sakit? Sakit ba? Sakit? Sakit, no? Sakit. Eh, yung idol mo nga, tameme sa akin eh. Hinamon kong debate ko, nung palusot eh. Tama, mali. Kasi huwag tayo masyadong feeling natin porket meron tayong titulo. Alam mo, laging kabilin-bilinan ng aking tatay na abogado. Just stick on the truth and justice. You will never go wrong. Truth and justice lang. Wala namang sinabi doon na pinakialaman ni Pangulong Duterte. Kasi yun ang lumalabas, pinakialaman ni Pangulong Duterte. Eh ang daming tulong. Alam mo, ang daming tulong. Maniwala ho kayo, ang daming tulong. Ayoko na lang magbanggit. Pero kahit to si Pangulong Duterte, tumutulong naman sa lahat yun eh. Alam nyo ba na tinulungan nga niya yung isang dyan eh. Pero hindi siya nakikialaman, hindi niya kinakausap yung judge. May tinulungan siyang kalbong vlogger na bakla eh. Hindi niya kinakausap po yung judge. Kasi may respeto siya sa batas. At saka, mantakin mo, nakakahiya yun. Eh, paano kung pumiyok yung judge? Sabihin na kinausap ako ni ganito para lang aayusin yung, eregluhin yung kaso. Ito, inamin to Inamin to ni Pangulong Duterte. Na-news to eh. Inamin to ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba kung kaninong idea na ilipat sa pangalan niya? Sa kanya. Hindi ho sinabi ni Kibulo yun Mayor kasi tawag niya eh. Mayor, ikaw na bahala sa property ko baka agawin ng iba. Hindi niya sinabi yun. Si Pangulong Duterte mismo nagsabi. Alam mo, maganda nito, bago ka pa ikulong, iwan mo na sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang kanilang intel, talagang gustong agawin ang lahat ng pagmamay-ari ni Kibuloy. Yun ang kanilang intel. So, pag naikulong na, pwede na nilang kunin. Kaya nga, inilipat na kay Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Oops! Don't forget, ginawa yan kay Tebes.
Alam nyo kung ano ginawa kay Tebes? Yung mga STL na pagmamay-ari niya, kinuha nung kalaban niya. Ang nagpapatakbo na kalaban niya. Yung mga property ni Tebes, kinuha rin ng gobyerno. Bakit? Kasi binansagan siyang terorista. Siguro nilipat niya sa kapatid, ang ginawa, dinamay pati yung kapatid. Diba? So lahat ginawa, kinuha. So may pattern na ginagawa. Pag mayaman ka, maaari kang sumuporta sa presidente para mabawasan ng kalaban, tanggalin ang mga pinansyer ng kalaban. Si Tebes, ginawa sa kanya yan. Bakit si Kibuloy? Tandaan ninyo, si Kibuloy may eroplano, may helicopter, kakailanganin ni BP Sara Duterte yan eventually. Yan ang ginamit ni Pangulong Duterte during the election. Aminado naman sila dyan eh. Kaya nga, yan ang kanilang duda na kukunin ng lahat ng property ni Kibuloy. Pagkakakitaan, ibebenta o kaya gagamitin. So, inutakan ni Pangulong Duterte. Ganun ba? Lipat mo sa akin.